ibigay ninyo sa akin ng buong buo. Huwag ninyong hatiin. Hawak ko ang inyong buhay. Amen. Good morning mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa katunayan, mahal na mahal din tayo ng Panginoong Jesus. Kasi yun ang sinabi niya sa salita niya. Sabi niya, humingi kayo sa aking Ama, sa aking pangalan, at ibibigay niya sa inyo ang inyong kahilingan upang malubos ang inyong kagalakan. Kasi hindi lang naman puro hirap o pagduro sa buhay natin sa lupa o puro tiisin. Gusto rin ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyahan, kaligayahan. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng ninanasa ng ating puso, magpakabanal-banal lang tayo. Delight in the Lord and He will give the desire of your heart. How do you delight in the Lord? Psalm 1:2. Ang kaluguran ko ay sundin ang kautusan ng Panginoon at bulayin ito araw at gabi. Sabi, ang gusto ng Diyos kasi, lagi tayong manalangin. Kasi yung panalangin natin, dinadala ng ministering angels doon sa langit. Tapos inilalagay sa golden vial o sa gintong tasa. Tapos inaalay ng Panginoong Jesus doon yun, dinadala ng mga sa mercy seat, sa Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant na yun, yun ang gawa ng Diyos. Yun ang replikang ginawa ni Moses. Kasi nung araw, ang Ark of the Covenant si Jesus Christ eh. Eh nung lipunin sila ng Babylonia, inalis na ng Diyos yung tinago ng Diyos yung Ark of, kasi dadating na yung tunay na Ark of Covenant si Kristo. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa atin, walang tigil na panalangin. Kasi ang panalangin lagi ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi ayun ang mabango sa Diyos eh. Yung panalangin ng mga banal. Sabi yun sa Proverbs 15:8. Ang hain ng masama, karumal-dumal sa Diyos. Ang hain ng matuwid ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nakakalugod sa Diyos yung ating mga ikaputando. Yung ating pagpupuri ng mga labi, ng pagsamba, pagpupuri, pag-aalay, paghahandog, ay nakakalugod sa Diyos. Nakasulat siya sa Hebrews 13:16, tsaka Philippians 4:18, sabi niya, ako'y busog, nakatanggap ako kay Eprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na siyang kalugod-lugod sa Diyos at mabango-mabango samyo ng amoy sa Diyos. So yung mga prayers of saints, napakabango sa Diyos doon, sinasamahan ng incense sa langit yun. Frankincense meal. Basahin natin yun Revelation 8:3-5. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuod ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag sa mga panalangin ng mga banal na mga nasa banal sa ibabaw ng dambanang ginto. At ito'y nasa harap ng luklukan. So yung dambanang ginto, yun yung Ark of Covenant, nandun ng Ark of Covenant. Yung mercy seat, yun yung luklukan ng awa. Dinadala ng mga anghel yun kasi iaalay ng high priest yun eh. Si Jesus Christ ang high priest, meron dong Ark of Covenant talaga, iaalay ni Kristo lahat ng handog at hain ng mga banal. At tiyak na susundin ng Diyos yun. Kasi ang gusto lang ni Kristo, humingi kayo sa Ama. Hindi kayo tumatanggap, ayaw niyong humingi. Humingi kayo sapagkat ako'y lalapit sa Ama sa aking pangalan. Ibibigay niyo sa inyo ang nais ng inyong puso. So gawin natin yun. Kasi gusto ng Diyos din maging masaya tayo. Gustong malubos ang ating kagalakan sa lupa. Yung desire of your heart, ano ba yung talagang desire ng puso mo? Ibibigay ng Diyos yun. Sabi sa Psalm 37:4. Delight in the Lord, I will give the desire of your heart. And the desire of our heart, ang Diyos na nakakaalam nun, tsaka ikaw. Kaya hingin mo, humingi ka sa Ama. Seek, you shall find, ask, you shall be given. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Magkaroon tayo ng lubos na kagalakan dito sa lupa. Kasi hindi lang naman puro hirap o pasakit ang dadanasin natin dito. Dadanas din tayo ng masaganang buhay dito. Spiritually, physically, materially. Pero hingin mo, ang gusto ng Panginoon, humihingi ka. At kung humihingi ka, dapat may pananampalataya. Sapagkat ang walang pananampalataya, hindi nakakalugod sa Diyos.
At humingi siyang naniniwalang may Diyos na ibibigay sa kanya. So mag-practice tayo. Kasi alam niyo yung panalangin natin, umaakyat sa langit yun, naiipon yun. Sa tasang ginto, basahin ko sa inyo. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng magbanal, ay napailang lang mula sa kamay ng mga anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pagsuhog ng kamangyan, pinununo yan ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga bulog, mga tinig at mga kidlat isang lindol. Revelation 5:8, ito nakalagay. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda na nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng banal. Biruin mo, concern pa sa atin pala yung 4 living creatures saka 24 elders. Tigi-tigisa sila ng golden vials na punong-puno yun ng panalangin ng mga banal. So, pag inalay ng Panginoong Hesus yun sa dambana o sa mercy seat ng Ark of Covenant sa langit, hindi makakahindi ang Ama. Kasi kinalulugdan niya ang Panginoong Hesus. Siya ang mediator ng man to God. Kaya ang gusto ng Panginoon, mamamagitan siya sa Ama, humingi kayo sa akin. Basahin natin yun, John 16:24. Ito sabi niya, pisahan natin sa 23. At sa araw na yun, hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, katotohanan. Pag sinabi ng Panginoon, katotohanan, katotohanan, verily, verily, tiyak yun. Siguradong sinasabi niya, totoong totoo. Dinodouble pa niya, kinukonfirm niya. Verily, verily. Na sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anumang sa Ama, ibibigay niya sa iyo sa aking pangalan. So, verily, verily, sigurado yun. Kasi pag nagsalita ang Diyos, verily, verily, sigurado yun. Kaya ang witness, 2 or 3. Nagwi-witness na, 2 eh. Verily, verily. Ano man ang inyong hingi sa aking Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So ang gusto ng Diyos, ng Ama at ng Panginoon, malubos ang kagalakan natin dito sa lupa. Kahit naghihirap tayo sa pagsunod sa Kanya, nagtitiis, nagtitiyaga, persecution, hirap, sakit, lahat ng tiisin, magkaroon tayo rin ng kagalakan sa puso. Hingin mo ano man ang ninanasa ng puso mo, yung pinaka gusto mo sa buhay mo. Yun ang hingin mo sa Diyos, tiyak na ibibigay yun. Kasi nga umaakyat sa langit. Alam niyo nung nanalangin si Daniel? Nanalangin si Daniel, hinarang ng Prince of Persia, ni Satanas eh. Yung prayer niya. Kasi dinadala ng anghel sa langit yun. Isinugo si Gabriel para alalayan si Daniel yung salita. Inabot ng 21 days. Kasi pagbunusin sa Prince of Persia, dumating si Archangel Michael. Yun, tinalo yung, naganap yung prayer ni Daniel. So, ibig sabihin, may mga prayer tayo na hindi agad dumarating. Bakit? Hinaharang ng demonyo eh. Kasi umaakyat yung papuntang langit. Inalalayan ni Gabriel, malakas si Satanas. Dumating si Michael, tapos si Satanas. Pagdating kasi doon, yung 24 elders, saka yung 4 living, meron din silang hawak na golden vials na punong-puno ng panalangin ng mga ban. Inaalay sa mercy seat yun. Si Kristo nag-aalay nun. Siya ang high priest eh. Kasi nung araw ng Old Testament, kapag meron tinatawag na atonement for a year, lahat ng kasalanan ng Israel kasi patatawarin for 1 year. Ang ginagamit nun, dugo lang ng mga hayop. Kaya once a year, nag-aalay ang high priest ng ng bull o baka, tsaka goat, kambing. Yung bull para sa kasalanan ng buong Israel, yung kambing sa kasalanan ng high priest. Meron ng high priest sa langit na hindi nagkakasala. Nabiyak na yung veil eh. Pwede nang pumasok tayo dun. Lahat na, Hentil o Israel, pag na kay Kristo, makakapasok ka na sa langit sa Holy of the Holies. Kaya nakalulugod sa Diyos kapag nag-iikaputando ka. Sabi sa Hebrews 13:16, basahin natin yan. Kasi kalugod-lugod sa Diyos yung pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi, hinahanap-hanap ng Diyos
Ang sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. Gustong-gusto niya yung hain natin ng pagpupuri, hain ng pasasalamat, ng ikaputhandog, nakalulugod sa Diyos yun. Hebrews 13:16. Dadapot ang paggawa ng mabuti. Anong paggawa ng mabuti? Pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, yun ang mabuti. At ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain ng Diyos ay totoong nalulugod. Yung pagsunod daw natin sa Word of God, pagpapakabanal, at yung pag-aalay, paghahain ng mga ikaputhandog sa high priest, nakalulugod na lubos sa Diyos yun. Kinumpirm yun sa Philippians 4:18. Basahin natin. Sa akin ba yun? SOS. Dobat. Change mind. Okay. Ito sabi niya sa Philippians 4. Pagandahin mo ang sound. In-normalize mo nga. Huwag sobrang treble, huwag sobrang bass. May vibration. Nagbe-reverberate eh. Bawasin mo yung echo. Echo out. Dadapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Sapagkat tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo. Tumatanggap si Epafrodito ng mga ikaputhandog. Ang Pilipos lang ang nag-ikaputhandog kay Pablo. At ang Pilipos lang nag-alaga sa kanya. Ganon katindi ang Pilipos, kaya pinagpala ng lubos. Nagaling sa inyo ng isang samyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na lubang nakakalugod sa Diyos. Binasa natin ang Hebrews 13:16, yung pagsamba, pagpupuri, pagdakila, at paghahain ng mga offering. At dito naman sa Filipos 4:18, yung ikaputhandog. Totoong nakakalugod sa Diyos yun, napakabango nun. Kasi nung binasa ko sa inyo yung Revelation 8:3-5, meron doong insenso na napakabango sa Diyos yun. Yun yung alay na hain natin doon. Mabango sa Diyos yun. Yung ikaputhandog, napakabango sa Diyos nun. Yung pagpupuri, pagdakila sa Espiritu, napakabango sa Diyos nun. Totoong nakakalugod sa Diyos yun. Kaya pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya nung sa millennium, no worship, no rain. Kasi may mga titira pang Egyptian, mga Iranians, at iba pang mga nasyon na sasampalataya kay Kristo yung panahon ngayon. No worship, no rain. Pag hindi sila sumamba, walang ulan. Magugutom sila, pamin. Ganon. Kaya kapag ikaw sumasamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, umuulan ng sagana sa atin. Pag ikaw nag-iigabot naghahandog, wala ka sa sumpa. Inalis ka sa sumpa. Magiging masagana buhay mo sa lahat ng bagay. So pag nakikita ng Diyos yung mabubuting gawa natin, nakakalugod yun. Kaya humingi na kayo, sabi ng Diyos. Humingi kayo, hindi kayo humihingi. Humingi nga kayo, sabi ng upang malubos ang inyong kagalakan. Ang gusto ng Diyos kasi, makita tayo masaya sa lupa. Hindi yung puro kapigatian puro tiisin. Gusto niya naman, tumawa naman tayo maging masaya. Ibibigay niya nasa ng iyong puso. Checkin mo sarili mo, ano ba nasa ng puso mo? Ako, I will speak of myself, ang nasa ng puso ko, maligtas ako. Maligtas ang mga anak ko. Ang si baby, nandun na, okay na, naghihintay na lang. Maligtas kayong lahat. At ang gusto ko, buhay tayo kukunin ng Diyos. At ang gusto ko, matutunan natin manampalataya sa panalangin. Maniwala ka talaga. Believe. It is done unto you as you believe. Kung ikaw ay nananalangin at sumasampalataya, nakamit mo na. Kasi naipuprove yan Ikaw kasi nakakaalam ng inyong pinagpe-pray mo pag naganap, sino naganap? Di ang Diyos. Alam nga naman ganipin ni Satanas, inaagaw nga Nung nag-pray nga si Daniel, inaagaw ni Satanas yung prayer, ayaw paratangin doon sa PLCC, sa langit Isinugo ng Diyos si Gabriel. 21 days nakipagbuno. Hindi makaya ni Gabriel si Lucifer. Malakas Si Michael pinadala. Patay siya kay Michael, Prince of the Angels yun The chief prince of the angels, si Michael. Si Lucifer, wala na. Si Satanas na siya. Nangitim na siya, nasunog siya. Darkness na nasa kanya, wala na yung light sa kanya Kasi light bringer siya. Tagapagdala siya ng liwanag, napunde. Nagnova. Kaya maitim na siya, punong-puno ng darkness ang buhay niya. Wala nang liwanag sa kanya Yun ang cause.
Kasi isipin natin, bakit nilikha ng Diyos si Lucifer tapos gumawa ng kasalanan? Kasi pinili niya, may free will eh. Ang gusto niya yung darkness, hindi yung light. Kaya siya yung prince of this world eh. Prince of darkness. He is the king of this world. Siya ang Diyos ng sanlibutan. Darkness itong nasa sanlibutan eh. Kaya nga desert kung tawagin to eh. Ilang eh, nasa ilang. Ibig sabihin darkness eh, nasa ilang. Nasa disyerto, nasa gubat. Ang ilaw natin dito, si Kristo eh. Ang salita ng Diyos is the lamp of our feet. Kaya habang nandito tayo sa lupa, lahat ng sinasabi ng Panginoon Diyos, gawin mo lang. Believe. And it shall happen to you. Kasi minsan lang tayo binuhay ng Diyos. Minsan lang yung faith. Hindi na uulitin eh. It is appointed unto man to live once and after death, judgment. Pag namatay ang tao, judgment na yun. May pupuntang anghel. Kapag aakain ng anghel, yung kaluluwa natin, dadalhin tayo sa ilalim ng altar. Kung saan nandun yung mga 24 elders, saka yung 4 living creature, at yung mga anghel natin. Nag-aalay dun yun ng panalangin natin, binibigay sa Panginoon. Kasi inaalay ng Panginoon ito sa Ama, lahat ng prayers natin, lahat ng pagsamba. Kaya nga kasama natin eh. Kung 2 o 3 sa lupa, ang nabubuhay kasama ni Kristo, kasama natin si Kristo. Pag sumasamba tayo, sumasamba si Kristo sa Ama. At ang laksalak sa mga anghel. Ganon din sa langit. Kasi siya yung high priest eh. Mag-aalay siya doon sa sa Ark of the Covenant sa langit. Revelation 11:19. At binuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang taba ng kanyang tipan, the Ark of the Covenant. Kasi yung Ark of the Covenant, gawa ng Diyos yun sa langit. Yung ipinagawa ng Diyos kay Moses, replica. Temporary lang yun kasi si Kristo yun eh. Kaya itinago na ng Diyos yung Ark of the Covenant, sinasabi sa internet, nasa Ethiopian chapel. Hindi pwedeng gawin ng Diyos yun. Itatago niya na yun kasi lalabas na yung tunay na Ark of Covenant, si Kristo na eh. Hindi na kailangan ng Ark of Covenant. Ayan na si Kristo eh. Ano pa? Katulad ng brazen snake, yung Nehustone. Hindi na kailangan yun. Dinurog na yung Hezekiah, idolatry mangyayari. Tapos na yun eh. Tapos na yung paggamit doon. Si Kristo lumabas na eh. Siya yung brazen snake eh. Inilagay sa katawan niya lahat ng kasalanan. Kaya yung katawan niya, yun yung napihak, na-veil. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, inaalay ang katawang walang kasalanan. Napahak na yung veil. Nasira yung katawan na ni Kristo, destroy na, namatay. Kaya sa kamatayan ni Kristo, siya yung high priest, pumasok na sa Holy of the Holies, pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies. Ngayon, ang gusto ng Diyos, maging masaya naman tayo dito sa lupa. Kasi sabi sa Ecclesiastes 1:13, tsaka Ecclesiastes 3:10, ano itong ibinigay ng tao, ng Diyos sa tao, na puro paghihirap, pagsasanay. So, ang lahat ng hirap nasa mundo. Itong mundong ito, napakahirap dito. Ng mundong ito. Kahit yung pinakamayaman na yan, mga bilyonaryo, naghihirap yan. Hindi man sa pera, sa kalooban, sa pag-iisip. Kasi napakahirap dito. Sabi, sa mundo, meron kayong kapigatian. Pero lakasan nyo ang inyong loob, pagkat nadaig ko sa libutan. By faith, nadaig na natin. At ang pananampalataya niya sa salita ng Diyos. Kaya yung lahat ng sinasabi ng salita na habang buhay pa tayo, gawin nyo na. Gawin mo na ng may ibig sabihin, naniniwala kang lubot. Kaya mo ginagawa. Kaya sabi, yung walang pananampalataya, hindi nakakalugod sa Diyos yun. Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya'y nagbibigay ganti sa lahat na sa Kanya ay nagsisihanap. So kung sumasampalataya ka, hinahanap, humingi ka na kahit ano. Kahit ano. Siya nga ang gumawa ng lahat ng bagay, hindi niya kaya ibigay kahit ano. Kahit ano yung ninanasa ng puso mo? Psalm 37:4.
Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka na niya ng nasa ng iyong puso. Anong ibig sabihin magpakaligaya? Psalm 1:2. Psalm 1:2. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa mga kautusan ng Panginoon. At kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. So, delight in the Lord daw, magpakaligaya ka sa ang kaluguran mo, ang kaligayahan mo, ay ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pagbubulay-bulay araw at gabi. Tiyak magpo-prosper ang buhay mo. Yun ang sabi kay Joshua, di ba? Huwag kang matakot, Joshua. Sumasa iyo kung saan ka man parod at huwag mo kalilimutan ang aklat ng Diyos. Magbulay ka araw at gabi upang iyong masunod at sumagana ang iyong buhay. Kasi habang sumusunod ka sa Word of God, pasagana na pasagana ang buhay natin. At ang unang sumasagana, yung spiritual richness. Nagiging matatag tayo sa pananampalataya, nakakakilos ang Espiritu Santo, lahat ng kaloob ng Espiritu nagagawa. Tapos pagpapalain ng katawan natin. Ngayon, kaya tayo dumadanas dito sa hirap ng katawan, yun yung sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng kakulangan ng hirap ni Kristo, tinitiis ko ang sakit sa katawan. Kasi meron siyang thorn of the flesh. Napakahirap noon. Ako din may thorn of the flesh. 3 nga thorn of the flesh ko eh. Yung rhinitis, walang gamot dun eh. Yung tinnitus, walang gamot dun. Tapos yung sakit ko yung lumbar spine, cervical spine, wala din gamot dun. So ang Diyos lang ang pag-asa ko eh. Ang dami kong thorn of the flesh. Siguro sabi ko talaga siguro ganun eh. Pag nagpapakabanal-banal ka, katulad ni Pablo, hindi naman namatay si Pablo sa thorn of the flesh niya eh. Yung sugat na hindi gumagaling, hindi siya doon namatay. Ayon sa history, pinugutan daw ng ulo. Ewan natin, history yun eh. Ako hindi rin ako mamamatay dyan. Kalooban nga ng Diyos, buhay pa tayong kunin. Hinihintay ko lang na kunin tayo ng Diyos na buhay. Kahit may sakit, huwag mo intindihin sakit mo. Kasi ang kalaban natin talaga yan eh, si Satanas. Hindi titigil si Satanas, hindi tayo maitumba. Kasi naitumba na siya, wala na siyang pag-asa eh. Sabi sa Colossians 2:15, ilagay sa hayag na kahihiyan ni Kristo, sabi. Colossians 2:15. Colossians 2:15. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtagumpay siya sa bagay na ito. Iniligay sa kahihiyan si Lucifer, si Satanas. Kasi hanga ang mga anghel kay Lucifer eh. Para makumbinsi ni Lucifer yung mga yun, hanga sa kanya. Kasi napakataas ng pwesto ni Lucifer sa langit. Archangel din yun eh. Siya ang naglilid ng worship sa langit eh. Kaso hindi na matutuloy yung big time worship. Si Satanas na siya eh. Ipinaksak na siya ni Michael dito sa second heaven, first heaven. At pagkatapos, sa tribulation, ibabaksak naman niya sa lupa para maganap na yun sa Antichrist. Kasi walang magagawa si Lucifer, talo na nga eh. Wala siyang magagawa. Ang guguluhin niya tayo, mga anak ng Diyos. Hindi rin naman niya magugulo. Bakit? Protected na tayo eh. Tapos na laban eh. Ang gagawin na lang natin, manampalatayang lubos. Huwag kang matakot. Sumampalataya ka lang. Yun yung nandun sa synagogue eh. Si Jairus, yung anak niya namatay eh. Tumatawa yung mga tao dahil sabi ni Cristo, hindi patay ang anak mo, natutulog lang. Pinagtatawa na ng mata, bubulong-bulong, hindi inintindi ni Cristo. Sinabihan niya si Jairus, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang, buhay ang anak mo. O pagdating doon, sinabi ng Panginoon, tumayo ka. Pahiya ngayon yung mga tao doon. Sa kanila, patay na eh. Paano pa mabubuhay? Ba't daw binabagambag pa si Cristo? Pinagtatawanan. Inilagay sa kahihiyan si Satanas. Kasi inilagay ni Satanas si Cristo kahihiyan. Nung ipako si Jesus Christ sa fruit, walang sa plot. Nung araw kasi, ang mga ginagamit na brick, tela rin na parang pinagsusunsusun na parang bahag. Pero ang ginawa ng mga Roman soldiers, inilagay sa kahihiyan, hubad. Ang ginawa naman ni Jesus Christ kay Satanas, hinubaran din siya doon sa langit. Pagkasamsam ng pamunuan at kapangyarihan, dinala sila doon sa langit, ipinakita doon sa langit. Nakita ng mga anghel yun. Kasi hanga sila kay Lucifer eh.
Ang dami nga naging follower, 1/3 pa eh. Papalitan ng Diyos yun ng mga taong anak niya. Kasi kung tawagin niya rin ng mga anghel doon, mga anak niya, bakit? Wala pang tao nun. Hindi, ang alam ng ang anghel kasi tagapagtulong lang. Nilikha lang sila para sa atin. Sabi sa Hebrews 1:14. Di ba ang mga espiritu itong tagapaglingkod ay para sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Kaya inggit na inggit si Lucifer eh. Siya na napakatalino, napakaganda. Tapos yung taong galing lang sa lupa, sa alikabok, ang mag-ahari sa langit. Inggit na inggit si Lucifer, kaya pinipilit niyang durugin tayo. Hindi niya naman tayo maludurog, durog na nga ulo niya eh. Ang magagawa niya, kagating yung sakong natin yung paa. Kasi nasa lupa pa tayo eh, magkakadumi. Hindi niya alam, binayan din na solusyon ng Diyos yun. Magpanalanginan kayo, maglinisan kayo ng paa. Kasi yun ang pagmamahalan ng iglesia, pray to one another. Pag nasasanay tayo nananalangin, umaakyat sa langit lahat ng prayer natin, napupuno yung tasang ginto doon. Habang marami kang panalangin doon, naiipon yung prayers mo, ang Ama bahala kung kailan niya ibibigay sa iyo. Kaya nga inihagis ng anghel yung yung tasa sa lupa, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng pulog, hidlat. Kasi napakapangyarihan ng panalangin natin. Maglaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Ginawa na tayo matuwid eh. Hindi sa ating sarili. Ginawa tayo matuwid ng Ama. Ibinigay niya ang bugtong niyang anak at ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ang dugo niya ang Alam niyo ba nung mamatay si Jesus, hindi siya namatay ng natural death? Namatay siya na ibinigay niya sa Ama. Nag-submit siya, pumayag na siya mamatay. Kasi para matupad yung nasa sa kasulatan na hindi ba papaluin ng maso yung tuhod niya. Kasi pag namatay na, pag hindi papatay, minamaso yung tuhod para alisin sa krus. Si Kristo hindi nagbakit. Igineibag na niya, di ba sabi niya, Father, into thy hand I commend my spirit. Ibinigay niya kusa ang buhay na niya. And the ghost sleep. Lumabas na yung niya, patay na si Kristo. Hindi siya namatay ng natural death. Inialay niya ang kamatayan niya sa Diyos. Kaya nga, into your hands I commend my spirit. Ibinigay lang ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ibinigay ko sa Kanya, ang kaluwalhatian na sa akin, pwede ko din kunin, sabi niya. Yung kaluwalhatian, binigay ng Ama sa akin, luluwalhati. Ako nagbigay, pwede ko rin kunin. Kaya natapos na ang lahat ng gawain, tapos na eh. From Genesis to Revelation, it is finished. Ang sasabihin na lang natin kay Satanas, it is written, it must be done. Kasi lahat ng evil thoughts niya, ilalagay sa iyo. Ang evil thoughts na ilalagay niya pa sa iyo, baka pa ng Word of God. Di ba yun ang ginawa niya kay Jesus Christ? Binibigyan ng evil thoughts, pero back up ng Word of God. O ayan, gawin mo tinapay, di ba gutom pa? Gawin mo tinapay yan. O, tumalong ka. Di ba't hindi magugurlisan ng paa mo, sasaluhin ka na, puro Word of God yun. Sambahin mo ako, bibigyan ko lahat yan. It is written, I will only worship God. It is written, man doesn't live by bread, but by every word that comes from the mouth of God. So lahat ng evil thoughts na inilalagay ni Satanas sa atin, ang pangkontra dyan, si Kristo, Word of God, the sword of the Spirit. Huwag mong intindihin yung evil thoughts. Hayaan mong dumami ng dumami. Hayaan mo kumapal ng kumapal. Hayaan mo lang yan. Wala namang magagawa yan, nandyan lang yan. Huwag mong pansinin, ignore mo lang. Daanan mo lang. Huwag mo tatambayan. O pagkatapos, palitan mo ng Word of God. Mawawala na, it will die a natural death. Mawawala na lahat ng evil thought. Pag nasanay na tayo doon, magiging mighty tayo. At tulad ni Michael, the prince of the angel, a mighty warrior. Joshua, the mighty warrior. Yun ang gusto natin, ng Diyos sa atin, maging mighty warrior tayo. Kasi may labanan eh. May labanan eh. At ang pakikipaglaban natin, hindi sa dugot laman eh. Kundi sa powers of the air. Principalities. Sa habang may hangin, nandiyan ang demonyo. Kaya sabi sa Iglesia, kung saan naroon nakatarungan, nandun ang kasamaan. Bakit? Langit na nga, nandun pa rin ang kasamaan eh. Lumabas, pinili ni Satanas na maging maitim eh. Magdilim. Pinili niya magnova. Mag-falling away. Pinili niya yun eh. Ang dapat role niya, tagapaglingkod lang sa atin. Ang pinili niya, maging Diyos eh. Na-disgrasya siya. Kasi sabi ng Bible, dahil sa kanyang kagandahan, sa kanyang kayamanan at talino, lumaki ulo, nag-ambisyon. I will be the most high God. I will sit in the throne of God. Maghahari ako sa bituin sa langit.
Ginusto niya yun eh. Yun yung unang kasalanan. Hindi naman si Eva at si Adan ang may unang kasalanan sa Satanas. Siya yung unang kumain ng alam ng tama at mali. Kaya yun din ang ginamit niya kay Eva. Hindi naman kayo mamamatay, magiging Diyos nga kayo. Dahil naging Diyos siya sa sarili niya. Siya na ang nagbabatay kung ano tama at mali. Hindi ba ganun tayong mga tao? Bumabatay tayo kung ano tama at mali? Kung ano mabuti at masama? Isa lang ang mabuti nga, ang Diyos lang eh, Word of God lang eh. Kaya pupunta sa impyerno yung nabubuhay ayon sa kanilang tama at mali. Si Lucifer nga ang unang gumawa nun eh. Yun din ang ginamit niya dahil effective yun eh. Siya nga nadali niya sa sarili niya. Nauto niya sa sarili niya. Di mauuto niya rin si Eva. Ang pagkukulang ni Adan doon, hindi siya nanindigan. Ikaw mo alam na din ng Diyos yun, may solusyon na doon. Kasi tapos na lahat ng bagay. Siya ay nagsasalita na nakaraan na sinisimulan niya sa simula. Sabi ni Kristo, sinasabi ko na sa inyo ngayon upang pag nangyari, paniwalaan niyo ako nga. I am what I am. Kaya mga kapatid, manalangin tayo ng walang tigil. Pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang tigil. At lahat ng hingin nyo kahit ano. Huwag mo sabihin, ang laki nito, hindi. Doubt na yun, hindi nga ibibigay. Kaya sabi, lumapit sila na may pananampalataya. Humingi kayo sa akin na yung may lubos na pananampalataya, natanggap nyo na, pasalamatan nyo na, sa inyo na yan. Ako yun ang ginawa ko nga eh. Sa tuwing dadaan ako sa everything, nagpapasalamat na ako. Panginoon, salamat. You will be mine. Hihipuin ko yung Fortuner doon. You will be mine. Isang araw sa akin ka. By faith yun eh. Pinaniniwala ako isang araw. Ganon din ikaw. Kahit panalangin ka ng panalangin, hindi dumarating, huwag kang titigil. Nasa Luke 18 yan. Basahin natin. Luke 18, 1 to 8. At sinabi niya sa kanila, ang isang talinghaga. Biri mo, talinghaga pala to. Na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Always pray, without ceasing. At huwag silang manlulupay-pay. Huwag kang manghina. Kasi darating ang prayers mo, maaaring nahaharang lang yan. Kaya hindi na ilalagay. Pero maghintay ka. Si Abraham nga naghintay. Sabi, magkakaroon siya ng anak, di ba? 20 years pa dumaan. Samantabi ng Diyos, magkakaroon ka ng anak. At mula sa binhi niyo, pagpalain ng lahat. Naniwala si Abraham, pero 20 years pa dumaan bago nagbuntis si Sarah. Si Sarah nga, hindi rin naniwala, tumawa eh. Kaya si Isaac, ibig sabihin nun, laughter. Si Isaac laughter kasi natawa si Sarah. Sabi ng Diyos, hindi ka na saray, si Sarah ka na. Hindi ka na, hindi ka na baog. Nagbunga ka na, si Sarah ka na. Si Abraham naman, si Abraham muna yun eh. Ginawang Abraham, the father of many nations. At sinabi may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yun may isang babaeng balo at siya'y napaparoong madalas sa kanya na sinasabing, iganti mo ako sa aking mga kaalit. At may isang panahon na siya'y tumanggi. Datapwat pagkatapos ay sinasabi sa kanyang sarili, bagamat di ako nagtatakot sa Diyos at nagpipitagan sa tao, gayon man pagka nililigalig ako ng babaeng ito'y igaganti ko siya. Baka ako'y bagabagin pa niya. So ito yung ginawa ni Jacob. Hindi pumayag si Jacob na bitawan yung anghel. Sabi ni Jacob, hindi. Papalain mo muna ako, tsaka kita bibitawan. Kung hindi makagalaw yung anghel, tinira niya yung pigi. Hindi rin napigilan si Jacob. Ang lakas ng faith, ng kanyang determinasyon. Hindi, pagpapalain mo ko. Kasi may attraction siya kay Esau. Kasi inagaw niya yung birthright, gagantihan siya noon. Takot siya. Kaya sabi niya, hindi, pagpalain mo ko, bibitawan kita. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel, nagtagumpay ka sa Diyos. Kasi ang nagtagumpay ka, nakipagbuno ka sa Diyos, nagtagumpay ka. Ibig sabihin nun, huwag tayong papayag na hindi gawin ng Diyos yung prayers natin. Dadalhin sa langit yun ng mga anghel natin. Ang daming ministering angels natin eh. Ito, opinion ko lang to ha. Isang prayer natin, isang ministering angel sa akin sa langit. Ito, opinion ko, hindi ko to alam. Dumating lang ngayon sa akin,
Kasi ang dami nating ministering angels. Sabi sa Matthew 18:10 eh. At ang kanilang mga anghel ay nakikita palagi ang mukha ng Ama sa langit. So napakarami, hindi natin alam. So naging opinion ko lang to na every prayer natin, dadalhin ng mga anghel natin sa, kung 1,000 yung prayer mo, 1,000 yung anghel na mag-aakit to. Tapos kinahawakan nyo ng 4 living creatures, saka 24 elders. At nagpapatira pa rin, inaala yung prayer natin kay Kristo. Si Kristo naman bilang high priest, pupunta sa Ark of Covenant, binasa ko sa inyo. Iaalay niya sa luklungan ng awa, sa mercy seat. At doon na nga, magaganap ang prayer natin. Titingin na Ama, isa-isa yun. Bawat prayer natin, kalooban ng Ama, mangyayari yun. So, pray lagi ng pray. Huwag kayong manlulupay-pay. Sabi, talinghaga nga pa ito eh. Kasi ang talinghaga doon, yung babaeng balo, hindi pumapayag na hindi siya iganti ng Diyos. Sabi ng Diyos, masama naman ako tao. Para hindi ako mabuisit, gaganti ko na nga ito. Kaya sabi ng Diyos, totoo, madali ko kayong igaganti sa mga kaaway ninyo. Pero pagbababa ng Panginoon, may madadatnan akong pananampalataya. Sabi ng Diyos. Yun yung kasunod dun eh. Igaganti talaga tayo ng Diyos. Pero wait, may time man Diyos kung kailan tayo igaganti. Di ba naiinip na rin yung mga nandun sa kaluluwa, sa ilalim ng altar? Panginoon, kailan mo kami paghihiganti sa mga pinatay ng mga propetang iyon? Sabi na Diyos, wait lang kayo. Pag namatay na yung lahat ng mga tribulations ay, tsaka tayo gaganti. So, meron timeline ng Ama eh. Meron siyang pamumuno. Hindi mo pwedeng pakailaman yun. Submissive tayo doon. Si Kristo, submissive doon. Hindi nga nagreklamo Panginoon Jesus, ba't hindi niya alam ang pagbaba niya eh? Dinesisyon na lang Ama yun, hindi mo alam eh. Submissive lang si Kristo, kaya nga kinalulugdan eh. Hindi nagre-reklamo, napaka-submissive. Si Michael din, napaka-submissive na anghel. Biruin mo, nakikipagtalo si Lucifer sa kanya. Excuse me. Tungkol doon sa bangkay ni Moses, di ba, kung saan inilibing. Hanggang ngayon, wala nakakaalam nun. Kahit mga anghel. Hinahanap nga ni Lucifer, hindi niya makita eh. Nakipagtalo siya kay Michael eh. Ano sagot ni Michael sa kanya? Sawayin ka nawa ng Panginoon. Submissive si Michael sa Diyos. Kasi pwede na niya lapastanganin si Satanas na yun eh. Pero hindi niya nilapastangan. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Ganun ka submissive si Michael, kaya napakalakas ni Michael eh. Hindi uubra si Satanas kay Michael. Kaya magkakaroon uli ng giyera. Yung unang giyera, inalis sila sa langit. Yung 1/3 tsaka si Satanas. Nakita ni Kristo na fallen. Parang lintik na bumababa sa langit daw. So nanatili sila dito sa earth, second heaven, first heaven. Hindi na sila pwede sa third heaven eh. Paliit ng paliit ang lugar nila. Eh sa tribulasyon, mag-alaban uli. Nasa Revelation 12 eh. Magkakaroon ng digmaan sa langit. Si Michael, the prince of angels, ibabaksak si Satanas at lahat ng anghel niya sa lupa. O doon na mag-ahasik ng lahat. Matindi yung tribulation period eh. Gagamitin ng Diyos yung lahat ng mga demonyo din dun. Ginagamit ng Diyos ang lahat. Si Lucifer, ginagamit na yan eh. Paano malalaman ng tama kung walang mali? Paano malalaman ng liwanag kung walang dilim? Alam nyo ba yung diamonds kung saan ang galing? Yun yung ginawa ng earth na carbon yung kulay itim. Dinikdik ng naging isang diamonds. Kaya kapag nakakita ka ng isang napakalaking diamond, napakalaking carbon ang napitpit noon. Ang mahal noon. Magliliwanag lang ang diamonds pag inilagay mo sa itim. So malalaman, maliwanag ka kung nasa kadiliman. Eh ang kadiliman earth, malalaman nila na tayo nasa Diyos, magliliwanag tayo eh. Nasa dilim eh. Ganun ang diamonds. Kasi kung ilalagay mo sa background na puti, katulad ng ating digital na projector, kailangan doon mailabas yung itim na yun eh. Kailangan puting-puting nag-a-absorb ng itim para mailabas yung itim. Sabi ko kay Monet, kahit mahal, bumili ka na. Hindi ko mabasa. Gusto kong basahin, hindi ko mabasa. So makikita lang ang tama kapag may mali. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Satanas para lumabas ang mga anak niya kung sino. Kasi tutoksuhin eh. Tutoksuhin ang lahat ng tao, sisirahin ni Satanas. Eh meron lalabas, mga anak ng Diyos. Kaya nalaban na ng Diyos yun kung sino mga anak niya. Sa tulong ni Satanas yun. Kasi kung walang madilim, paano makikita liwanag? Kung walang mali, paano makikita tama? At kung walang i-redeem, paano magkakaroon ng redeemer? Kung walang sakit, paano magkakadoktor?
So yun ang sistema ng Diyos. Kaya hindi inalis agad si Satanas. Aalisin siya sa final judgment. Doon na siya, pag yun tapos na, kompleto na bilang ng mga anak ng Diyos, bababa na yung Jerusalem. Ayun, aalisin na yun. Permanente na siya doon, ikakadena sa dagat-dagatang apoy. Kasama lahat ng mga taong hindi sumunod sa Diyos. Na inibig sana nila ang para maligtas. Pero hindi nila inibig ang katotohanan. Binigyan sila ng Diyos ng delusyon. Nagkaroon sila ng delusyon na tanggapin ng mali. Kaya ang mga tao, pagkatapos na ang rapture, lahat na maiiwan doon, deceive lahat yun. Kaya paghaharian ng Antichrist, deceive lahat yun eh. Deceive ng Antichrist eh. Ito yung naging tanong ko nga eh. Kasi ang Antichrist tatayo sa yun eh. Sa Holy of the Holies, gagawa uli ng Temple of Solomon eh. Kailangan ng Ark of Covenant doon, walang Ark of Covenant. Itinago na ng Diyos yun eh. Maaaring gumawa. Opinion mo to ha. Maaaring gumawa sila ng Ark of... Kasi hindi pwede mag-alay doon na walang Ark of Covenant. Kung siya ay peking Kristo, peking din yung Ark of Covenant. Kasi yung ipinagawa ng ama kay Moses, hindi peking yun, binigyan nga ng measurement eh. Kung muna sa Bible na yung measurement doon, pwede din nilang pikein din yun. Kaya nga pipikein ng Antichrist si Kristo, kaya lang mabubuko. Paano mabubuko? Dahil sasabihin ng Antichrist, I am God. Doon nga nagulantang ang Israel eh. Nung sabihin ni Kristo, siya yung anak ng Diyos eh. Siya ang hari ng mga Hudyo eh. Di kung anak ng Diyos, di Diyos din. Kaya blasphemy. Kapag ito may lalabas siya ang Diyos, malalaman nila ba? Yung unang Kristo pa lang pinapako natin, yun ang tunay na Kristo, hindi ito. So tatakas ngayon sila sa bundok. Kaya sabi ng Bible, pag nangyari na yun, yung abomination of desolation, ibig sabihin, tatayo na yung Antichrist, sasabihin niya sa Diyos, yung nandito sa mga, tumakbo na kayo. Huwag na kayo magdala na kahit ano, punta na kayo sa bundok. Delikado na yung panahon na yun. Tutugisin na. Kaya yun, matitirang mga remnants ng Israel, dadalhin sa bundok. Aalagaan ng Diyos yun for 3 years and a half. Bubuhayin yun. Nabuhay nga ng Diyos ang Israel noong una, pinakain ng mana, pinainom ng tubig. Ito pa, na hindi pwedeng buhayin ng Diyos. Nakapreserve sila para iligtas yung Israel. Kasi may pangako ang Diyos sa Israel sa mga patriarka. Hindi niya pababayaan ng bayang Israel. Pagpapalain niya. Kaya lang remnants na. Kasi sa tigas ng ulo. Kasi kaya sabi, sa katigasan ng Israel, pumasok ang kapuluan ng Hentil. Kaya ibinahalin ng Diyos sa Hentil. Dahil ang Israel kasi, yan ang talagang bayan ng Diyos eh. Sa sobrang tigas ng ulo, ipinakita lang niya na kung bayan ka ng Diyos eh, hindi ka na pwedeng hindi mapasama. Ipinakita ng Diyos sa Old Testament kung sino yung masunurin na alagaan niya. Yung hindi masunurin, mamamatay din doon sa ilang. Ganon din ngayon. Naglalakbay tayo sa ilang eh. Sa earth eh. Kaya lang ang Ark of Covenant natin si Kristo na. Sila yung Ark of Covenant nila, dinadala pa nila eh. Binibit-bit nila eh. Katulad nung nakuha ng Philistines ang Ark of Covenant, akala nila okay yun eh. Nung makuha nila yung Ark of Covenant ng Israel, inilagay doon sa kanila kay Dagon, yung Diyos nila ng Philistines, si Dagon, isinama doon sa kapilya nila. Nabukasan, baklas-baklas si Dagon. Sabi nung mga Philistines, puro sumpa inaabot natin, ibalik nyo na nga yan sa Israel. Sumpa pala sa atin yan. So, pinatakbo nila sa baka. Nakita ni David, sabi, kunin nyo yung Ark of Covenant. Nung panahon na yun, hindi pa madadala sa Jerusalem. Idinilagay ito sa bahay ni Obed-Edom. For 3 months, pinagpala si Obed-Edom. Natira doon ang Ark of Covenant for 3 months. Katulad din yan nung nangyari kay Mary. Nung pumunta si Mary kay Elizabeth, 6 months na yung ni Elizabeth eh. Kaya si John the Baptist, matanda na 6 na buwan kay Kristo. 3 buwan natira si Mary to kay Elizabeth. Bago nagampanan pang nanganak siya, doon na sa Bethlehem. Ibig sabihin, nung makita kasi ni Elizabeth si Mary, si John the Baptist sumamba, nagpuri kay Kristo. Ganon din si David. Nung makuha na kay Obed-Edom, yung Ark of Covenant, nagsayaw si David, nakabrief lang. Pinagalitan siya ni Micah. Sabi niya, hindi ka nahihiya sa mga babaihan dito, ba't ganyan ka? Hindi niya alam, pagpupuri sa Diyos yun. Si John the Baptist na nga, pitos pa lang, sumamba na eh. Nung makita si Kristo, dala-dala ni Virgin Mary. Dala-dala ni Virgin Mary yung Ark of Covenant, si Kristo. Kaya nagpuri si John the Baptist. Ganon din si David. Nung ipasok na sa Jerusalem, nagpuri siya ng todo kasi nakabalik na yung Ark of Covenant.
Kasi magpapagawa siya ng bahay ng Diyos. Para nakapirma na yung Ark of Covenant. Si Solomon na nakagawa nun. Kaya kung tawagin yung Solomon's Temple. Templo ni Solomon. At gagawin na yan ng Antichrist sa darating ng mga panahon. Nakahanda na lahat nakaredy na lahat. Ang gagawin nila, pagkakasunduin ng mga Muslim. Kasi doon itatayo yung, sa Dome of the Rock, doon itatayo yung Temple of Solomon If maitatayo mo ba din ang tatapang ng Muslim. Matatapang yan Ibig sabihin, magkakasundo-sundo muna yan. Baga pa para maitayo yun. So matagal-tagal pa, ilang taon pa. Ayon sa AI Groks, in-estimate, ibinigay ni Elon Musk Lahat ng kasi ang AI, nandyan lahat ng impormasyon Pero sabi ng AI, by 2035 to 2030, end of the world. Wala naman revelation ng AI. Nagbase lang siya sa mga years sa Bible, sa mga panahon. Na-estimate niya na ang end of the di naman end of the world may millennium pa So mali na agad ang AI. So kinuha ko ang tingin ko, yung sinasabi ng AI na end of the world pagdating ni Kristo. 2035 pa daw, to 37. 2026 na ngayon, di ba? In-estimate ko, bawasan mo ng 7, di 2028 or 2030, ang rapture. Pero ito'y ayon doon sa AI, hindi naman ako naniniwala doon Kaya lang ko, nagbabasa nga ako ng mga news, yun ang sinasabi. Kasi yung AI growth kay Leo Max yun Ay, bilyonaryo, 700 billion ang asset niyan Si Elon Musk. Pero hindi niya kaya talunan ng Rothschild House. Rothschild House lang nagpapatakbo sa mundo ito. Hawak nila lahat ng bansa. Pag meron kang central bank, hawak ka ng Rothschild. Ang walang central bank lang, yung Sudan, Korea, tsaka itong Afghanistan. So pagbaksak ng US dollar, yan ang magbo-boom. Kasi wala na yung US, di na gagamitin ng US dollar pagbaksak niyan Sosolve ng Antichrist yan. Masosolve ng Antichrist, hahanga ang buong mundo dyan. Kaya tatanggapin yan Hindi lang mabait, mahusay pa, matalino, may power pa. Kasi pati yung yung false prophet may power. Pero mo para mapatay nun yung bababang dalawang witness. Hindi natin alam yun. Si Moses ba yun? Si Enoch ba yun? Si Elijah ba yun? Hindi natin alam. Hindi na tayo aabutin nun Kung sino man yun, mapapatay yun ng Antichrist. Pero mo, gaano kagaling yun? Gaano ka-powerful yun? Si Elijah nga nagpapabaksak ng apoy mula sa langit. Tapos mapapatay pa, magkakasaya sila. 3 days and a half, mag-change dealing sila, exchange deal. Ang buong mundo, magkakasaya. Napatay yung kalaban Tapos biglang magugulat sila, nira-rapture, nabubuhay yung dalawa, ginoglory, dinadala sa langit. Ganon mga kapatid, konting-konting panahon na lang, rapture na. Huwag kayong hindi mananalangin. Manalangin kayo ng manalangin kasi dinadala ng anghel natin yan doon sa langit. Pagdating sa langit, kukunin niya ng 24 elders at iaalay doon sa mercy seat, sa Ark of Covenant. Iaalay ni Kristo. Kasi ang ginagamit ng Diyos, mga anghel Pag may gustong gawin si Kristo o ang Ama, mga anghel ang gagamitin. So, ang binabasa natin, anghel ang gumagawa, pero ang Ama gumagawa. Ipinoportray lang kung paano gawin, anghel ang gumagawa. Kaya dito sa lupa, safe tayo sa lahat ng panahon. Meron tayong ministering angel. Sabi ko nga, Lord, ano kaya, minsan, ipakita mo sa amin mga anghel namin, kapalibot namin. Habig-habig-hani, tindi nun. Kasi alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko alam, may pakpak ba anghel? Hindi ko pa rin alam yun. May anghel ba o walang pakpak? Sabi ko, Brother Manny, may pakpak ba ang anghel? Natawa si Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, sa tingin ko, walang pakpak ang anghel. Kung paano matanggal pa yun? Tingin ko, ano yun yung hierarchy, para lang sa sundalo, 5-star general, 4-star general, 3, para makita yung hierarchy, yung taas ng pamumuno, yung principalities, yung power. Yun ang opinion ko rin to, hindi ko rin alam Kasi sinasabi, may pakpak Pero pagdating natin sa langit, sabi ng John 16:23, sa araw na yun, hindi na kayo magtatanong na kahit anong tanong sa akin. Kaya nga, humingi nga kayo. Hindi kayo tumataka, ayaw nyo humingi. Humingi kayo sa aking Ama, sa aking pangalan, at ibibigay niya sa inyo ano man ang inyong hilingin. In Jesus' name. Amen!